Isa ang Devil Fruit na ito sa mga Devil Fruit na hindi natin ine-expect na magiging kabilang sa pinakamalalakas na kapangyarihan na nakita natin sa mundo ng One Piece. Ang Toshi Toshi no Mi o Age Devil Fruit na taglay ngayon ni Jewel Riboni ay may mga ability na ngayon pa lang natin nalalaman. Sa unang introduction pa lamang ni Jewel Riboni, naging napaka-interesting ng kanyang ability dahil kaya niyang manipulahin ang edad ng isang tao, kagaya ng nakita natin sa introduction ng Worst Generation noon sa Sabaudi Archipelago. Pero sa totoo lang nawala yung interest ko dito matapos nating makita ang halos kaparehong ability doon sa One Piece Film Z na taglay ni Ain at tinatawag nga ito na Modo Modo no Mi. Para bang naisip ko kung ginawang canon ni Oda yung movie na yon, lalabas na magkaibang variants lang sila, yung Toshi Toshi no Mi at ang Modo Modo no Mi. Pero sa mga latest chapters, mas nalaman natin na hindi lang pala umiikot sa pagmamanipula ng age ang kapangyarihan na ito. Ang Toshi Toshi no Mi ay magagamit beyond imagination. Si Saint J. Garcia Saturn ang dahilan kung bakit nga ba taglay ni Bonnie ang kanyang Devil Fruit. Dahil si Bonnie ay pinanganak sa Holy Land kung saan ginawang experiment ni Saturn yung kanyang nanay. Dito ay naisipan ni Saturn kung magkakaroon ba ng kapangyarihan ang isang sanggol na hindi pa kayang kumain ng mga solid foods kung ito ay bibigyan ng extract ng isang Devil Fruit. At lumalabas na successful yung kanyang ginawang experiment kahit na 6 years old pa bago nag-manifest yung ability. Pero ayon mismo kay Saturn, ang Devil Fruit na pinakain niya or pinainom niya kay Bonnie ay kabilang sa mga walang kwentang prutas. Oo, magkakaroon ng kapangyarihan yung user na mag-transform sa iba't ibang future, pero habang mas lumalaki yung kaalaman ng user tungkol sa reality, ay mas lumiliit naman daw yung mga future possibilities na magagamit nito. Pero kung iisipin, ito din yung isa sa best ability nito. Kaakibat ng pagliit ng future possibilities ay yung pagkakaroon ng specific future na magta-transform ang user, which is yung nakikita natin ngayon. Si Bonnie ay nakapag-transform bilang version ng Sun God Nika. Ito ay nangyari after niyang makita si Luffy sa ganitong form. Remember yung scene na ito kung saan tinanong ni Bonnie si Luffy kung anong meron sa kanyang bagong bounty poster. Bakit daw meron siyang white hair dito? Dito pa lang nag-i-start ng malaman ni Bonnie ang reality tungkol sa form ni Nika. Kaya nung nakita niya si Luffy sa form na ito, dito na siya nagkaroon ng mas specific na idea tungkol dito, kaya nagawa niya mag-transform bilang Sun God Nika na sa kanyang sariling version. And kung babalikan natin yung sinabi ni Dr. Vegapunk tungkol sa mga Devil Fruits, ang theory niya ay nagsasabi na ang mga Devil Fruits ay manifestation ng mga kung anong maging gusto ng isang tao. Gusto kong maging isang taong yelo, gusto kong maging isang taong lava, parang ganyan. Yung concept ng theory na ito ay pasok na pasok sa kapangyarihan ni Bonnie dahil kaya niyang mag-transform sa future kung saan gusto niyang maging si Sun God Nika, which is ability na talaga namang masasabi nating OP. Basically, magagawa niyang kopyahin ang ibang tao o maging yung Devil Fruit ability basta mayroon siyang ideya tungkol dito. Dapat maaral at malaman niya yung tungkol dito upang makabuo siya ng kanyang sariling reality na gagamitin niya para sa isang transformation. Kasi we actually saw her na gamitin ang Gear 3 mismo ni Luffy na mayroon ding armament haki. Even though sinabi na marunong gumamit ng armament haki si Bonnie, we can assume na natutunan niya ito dahil sa kanyang kakayahan na mag-transform into different future, knowing na 12 years old lang si Bonnie. Ngayong alam na natin yung ability na ito ni Bonnie, pwede rin nating isipin na if ever na magkaroon ng pagkakataon si Bonnie na matutunan ng iba pang mga or malaman or matutunan ng tungkol sa iba pang mga races, we can say na kaya niyang mag-transform kagaya nila. Remember kung paano inisa-isa ni Oda sa atin yung basically tatlo sa mga rare na lahi sa mundo ng One Piece, yung mga Buccaneer, Three-Eyed Tribe at mga Lunarians nung nakaraang chapter. Habang nasa gitna nito naglalaban nga si Bonnie at Luffy kontra kay Saturn.
pwedeng-pwede magkaroon ng future si Bonnie na mabubuo kung saan isa siya sa mga races na ito, na talaga namang magpapakita kung gaano nga ba katindi or ka-OP yung kanyang ability na Toshi Toshi no Mi. What if mag-transform siya bilang isang member ng Three-Eyed Tribe, 'di ba? Na kayang magbasa ng mga poneglyphs. Napakaraming possibilities para kay Bonnie at sa kanyang taglay na Devil Fruit. Pero i-clarify natin na kailangan merong alam si Bonnie at may sapat siyang impormasyon tungkol dito upang makabuo siya ng distorted future kagaya nga ng ginawa niya kay Luffy or sa Sun God Nika form.